Ang tinatanong ko po kanina, kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko dun sa hearing, pinadala electronically ng ICC dun sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda rights. Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng warrant of arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila, Mr. President. Tama po. At nagtaka rin po kami kasi ang nakita natin, yung nandun, si General Torre, sabay nung sinasabing Special Envoy, Ambassador Lacanilao. At siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa The Hague. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. Mula po sa pagkakahuli sa kanya, pagkaka-detain at pag-transport, wala po sa lahat sa batas eh. Illegal lahat, irregular lahat. Mapangahawakan like ano po ang ginagawa nyo usually sa ganitong sitwasyon. Ito lang siguro ang sitwasyon na very, very noble. Why? Saldico is not now an ordinary fugitive. He happened to be the key to the unlocking of all these anomalies, the bigger anomalies associated with our flood control projects. This is, I think, the biggest anomaly in the history of our country. So hindi lang po ganun nasasabihin natin, inalis po natin yung, na-cancel na po yung passport ba? Pero ano po talaga ang gagawin? Bigyan nyo nga kami ng halimbawa. Kung ano yung mga precautionary measures just to make him, halimbawa, hindi lang yung ordinary diligence or ordinary protections you have in mind because we need to hear him. Marami siyang sinabi. And I think the Filipino people are waiting na ma-process natin lahat yung kanyang sinabi. Especially the personalities behind his expose. Alam natin, napakaraming taong interesado sa kanya. Yung mga taong binanggit niya. At hindi po pangkaraniwang tao yung mga yun. So hindi lamang po administrative na parang ganun lang kasimple. So we can now cancel the passport of Saldico. If you understand, Mr. President. That's right. Upon cancellation, as mentioned earlier, the DFA is duty-bound to inform the holder of that passport that he no longer carries a valid document. And thereafter, as they would for any other Filipino citizen, they must, to the extent of their office, be able to guarantee safe passage. Tulad nga ng sinabi ninyo, kakaibang testigo at passport holder si Saldico. At kinakailangan yung safe passage nga niya, magarantiya. So unang-una, yung mga foreign posts sa kanyang pinanggalingan, kung Portugal man yan o Japan o kung saan man siya, sasabihan natin yung mga Philippine Embassy at konsulado doon. Ganon din yung konsulado doon, kinakailangan timbrehan din yung kapulisan at yung iba pang law enforcement agencies doon sa foreign country na yon. Pagkatapos noon, yung DFA aabisuhan rin sa paglapag dito sa Pilipinas. Yun ang tanging magagawa po nila.
Yun na lang ang tanging magagawa nila, Mr. President. Pero yung mga kalaban, na perceived na kalaban na binanggit niya sa kanyang expose, magagawa din nila eh. Natakutin po yung inyong mga tatawagan. O maaaring susuhulan nila yung mga opisinang pagsasabihin ninyo to protect Saldico at all cost. Tama po ba yung aking iniisip na meron din silang kakayahan? Maliwanag na higit ang kanilang kakayahan dahil mabibigat ang binitawan niya sa makapangyarihang mga tauhan at opisyal. Siguro ang maaari ring gawin ng DFA ay humingi sa mga foreign governments ng armed escorts or karagdagan na security dahil sila naman ang nandun at may kakayahan. Baka maari rin siguro, maliban pa sa mga foreign postings natin, yung Philippine Embassy, yung konsulado, humingi na rin ng tulong dun sa mga law enforcement sa ibang dako. Kaya po ba nilang gawin yun, Mr. President? Kaya naman nilang gawin yon. Parati naman sila nakikisuyok kapag may gulo, kapag may aberya, kung may problema. At eto nga, yung issue ng fugitive, hindi ito magiging kauna-unahang pagkakataon na nasabihan yung foreign countries po. Salamat po sa inyong optimism, Mr. President. Sana po ay mangyari yun. At si Saldico ay malaya at walang kagalos-galos na makauwi sa ating bansa upang sa ganun ay maproseso ang lahat ng kanyang sasabihin at ang taong bayan po ay masatisfy sa lahat ng mga kaugnay na steps na gagawin upang sa ganun ay makamit po natin ang katarungan. Maging accountable po ang lahat ng mga taong binabanggit doon sa kanyang expose. Kung yan po ay panaginip, para sa akin, sana po'y magkatotoo. At alam ko po, ang ating sponsor ay ganun din ang kanyang iniisip. Kung maaalala po ninyo, dun kay Congressman Arnie Teves, na gawan naman ng paraan ng ating DFA na maiuwi yung si Congressman dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon, nananatili pa siya dito sa atin. Opo, pero si former Congressman Arnie Teves po ay hindi naman po nag-expose ng ganung napakalaki pong mga pangyayari na nakapagdulot po ng kalungkutan sa ating mga mamamayan. Totoo po yan at alam niyo na sang-ayon po ako sa sinasabi ninyo. Magbigay po tayo ng mas akmang halimbawa, Mr. President. Section 17 po ng ating Republic Act 9851. Ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, blah, blah, blah. Sa Section 17 po, Mr. President, sinasabi, the state, ang Pilipinas po, shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this Act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. Una, the accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Ito po yung bone of contention. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable under this Act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Mr. President, anong bahagi po nung binasa ko ang nag-apply kay former President Rodrigo Duterte? Sa pakiwari ko po, wala. Ngunit, ang pagkasabi nung dating DOJ Secretary Remulla na ito ang nagbibigay daan para sa pag-aresto, sa kidnap at sa
extraordinary rendition ni President PRRD without any warrant of arrest or any order issued by a Philippine court. So in my opinion po, and clearly from the transcript of the investigation conducted by this body, then Secretary Remulla appeared to be of the stance that an administrative arrest can be done under the word surrender. This is a case of first impression. There is nothing in our laws that convinces me that this is the case, and because of that, I filed a case against him for usurpation of judicial functions, arbitrary detention, grave threats, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at the ombudsman, who almost instantly dismissed it. It's now pending in the Supreme Court with certiorari and other cases. What is the participation, if any, Mr. President, of the Department of Foreign Affairs in the entire exercise? Because the discussion has been whether this is extradition or surrender, the primordial question would be whether there exists a bilateral extradition treaty between the foreign state and the Philippines, such that it allows a request for extradition. So what was the position taken by the DFA? Did the DFA lift its finger in the entire process, like advising an agency or a person or any office from undertaking the whole exercise, considering our jurisdiction? Inasmuch as to their mind, there was no extradition treaty of the Philippines with both the Kingdom of Dubai as well as the Netherlands. The Netherlands. The DFA states that the ICC judicial process lies outside its mandate and does not form any part of its obligations under Philippine extradition law, because the extradition request was never made. There is no extradition treaty, hence it's outside of the ambit of foreign policy. Yes, Mr. President. The law says surrender or extradite. There is no extradition treaty existing between our country and Netherlands. And there is also any other treaty na applicable dito. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, 2 taon na po tayong nag-withdraw sa Rome Statute. Even that one, they cannot benefit from that. So what is the difference really between surrender and extradition? Except for the spelling. To my mind, surrender is unclear because there is no well-delineated definition or process in our laws. Extradition, on the other hand, is fairly clear-cut. In any case, what appears to be clear is that with extradition, there should be, in all cases, a filing of a petition by the DOJ and the RTC. The RTC should issue summons, and thereafter, if it sees fit, issue a warrant for the arrest of the accused. All of this did not occur. DFA further states that the ICC is not a sovereign state. Hence, any request for the surrender of a person to it will not be handled by the DFA, but by the law enforcement authorities. So that appears to be the situation with the kidnapping, as it were, of former President Duterte. Mr. President, when the former president was arrested in March this year, he was arrested and detained shortly at the Villamor Air Base until he was turned over to the ICC in The Hague, Netherlands. Yun po yung nangyari. Tama po? Yes, tama po. Ang sabi po ng ating pamahalaan, we simply cooperated with the Interpol, not with the ICC. Is that correct? Yun po ang dahilan nila, pero maliwanag na yung Interpol hindi na naman nagbigay ng anumang red alert. Ang pagkakaalam ko po, although hindi naman official po na inamin, yung ICC po ay nag-issue raw ng warrant
of arrest against the former president. Tama, wala po, kundi simpleng diffusion notice lang po ang pinamigay. Na napakaliwanag dun sa diffusion notice na kinakailangan ng warrant of arrest na manggagaling sa mga authorized court. But Mr. President, may hawak nga po silang kopya ng warrant of arrest pero wala po sa papel. Nandun lamang sa cellphone ni General Torre at the time. Tama. Yun din ang sinabi. Yun din ang salaysay ni General Torre na pinakita daw niya sa cellphone at lumipas ang ilang oras bago binigyan ng maayos at hard copy, ika nga. Kung Interpol po ang pinagbigyan ng ICC and the Interpol is the one to serve the warrant of arrest to the former president, which office is the local counterpart of Interpol in this country, Mr. President? Ang ICC warrant dapat hindi enforceable po dahil maliwanag nga na yung Interpol unang-una nasa konstitusyon nila dun sa Section 3 or Article 3 kung naaalala kong tama, hindi dapat manghimasok o makilahok kung ang kaso ay political. At maliwanag na politika ang pinag-uusapan dito. So, yun nga ang nangyari at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang dating Pangulo. Tama po kayo, Mr. President. Yung diffusion kasi, ang pagkakaalam ko, it is an informal international alert circulated through Interpol channels to request cooperation from member countries. It corresponds to the notices like, may color-coded pala to red, yellow, blue, black, green, purple, and orange if they must comply with Interpol's constitution rules of processing the data. Sa mga tweet, wala pong ibinigay sa Interpol na warrant of arrest, Mr. President. Tama po ba yun? Ang sumunod ay yung ICC warrant of arrest matapos yung Interpol. Pero- Yun ang pagkaintindi namin. Pero maliwanag na wala na tayo sa ICC. So ang pinaglalaban noon ni Solicitor General Nards Guevara, talagang walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Unang-una po kasi, kung babasahin po natin ang isa sa provision ng Rome Statute, sinasabi ron, ang isang citizen na inaresto sa estado, meaning our country, ay kinakailangan dalhin siya to the nearest judicial authority. Tama po. Ang pagkakaalam ko po, pag sinabing judicial authority, korte po yun. Pero ang nangyari, Mr. President, dinala siya sa Villamor Air Base. Sa aking palagay ko po, kahit anong gawin natin, hindi po siya magiging representative ng ating judicial authority. Tama po ba yun? Tama po. At maski yung DOJ, pati yung Prosecutor Fadulion at yung iba pang nandun sa Villamor, ay hindi maaring magpanggap na sila ay korte. Hindi nga po kasi yung DOJ po, executive department po yun. Ang pagkakaalam ko po, ang judicial department po, ito po yung mga korte. Kaya malayong malayo po at hindi nila tinupad mismo yung provision ng Rome Statute. Ngayon, Mr. President, ang tinatanong ko po kanina, kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko dun sa hearing, pinadala electronically ng ICC dun sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda rights.
Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng warrant of arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila, Mr. President. Tama po. At nagtaka rin po kami kasi ang nakita natin, yung nandun, si General Torre, sabay nung sinasabing Special Envoy, Ambassador Lacanilaw. At siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa The Hague. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating local jurisdiction, Mr. President, yung pong mga sabina o mga court order, lahat po ng order ng korte, ang sheriff po ang nagdadala. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, dapat yung executive order ay executive director ng PCTC ang nag-serve ng warrant at siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings. Tama po? Tama po. Lahat linabag po mula sa konstitusyon hanggang sa international law hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya ay dating Pangulo, kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasaad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin do sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang tanging nagawa lamang ng DFA, pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari, yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilaw. Yung welfare check, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang kababayan natin sa ibang bansa, para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel, at iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story, may kaugnayan nga po sa dating Pangulo, mula sa kanyang pagkaka-aresto and brief detention in the Villamor Air Base until his eventual turnover to The Hague, Netherlands. As a principal agency of government, gusto naming malaman, meron po ba kayong in-advise man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man, Yes, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari, kundi tulad natin, nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung nandun na sa The Hague. At eto nga, sinubukan nga bantayan ni Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, para sa mga welfare check na gagawin.
Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari Wala po noong silang araw na yun? wala daw silang alam. Tinanong ko pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman at yung tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa Dahig. Eh kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari noong araw na yun. Eh, bakit po ang DFA wala pong nalalaman sa nangyayari? Sa kaganapan? Totoo po bang wala kayong alam? O may nalalaman kayo, ayaw nyo lang makialam, natatakot kayo, nag-aatubili kayo, nag-aalala kayo? Kasi kung ganun po ang ating behavior, hindi po tayo nakagaganap ng tungkuling inaasahan sa atin ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po may malaki ang kinalaman dyan sapagkat magta-transport kayo, magta-turn over kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng sinabi, nakikita naman sa telebisyon at sa radyo. Subalit, sila'y nanonood lamang pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito. Di ba po, binanggit ni Secretary John Vic Remulla na ito ay group effort ng iilang katao lamang. At sila-sila lang ang nag-uusap. Hindi naman na dinamay ang DFA, hindi naman sinabihan yung mga ibang dapat na nandun, yung National Transnational Council at Transnational Crime Council. Hindi naman sila sinabihan eh. Iilan lang talaga ang napiling nandun. Nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor, kung tutuusin, talagang Air Force facility. Pero ang nag-take over yung PNP at naging caterer na lamang yung Air Force. Hindi rin daw nila alam. Sana ay magkaroon kayo ng magic, Mr. President. Mapaniwala ninyo ko doon sa ganong kababaw na pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam ninyo, ngunit nag-aatubili talaga kayo eh. Kahit na hindi po kayo officially informed, inintay po ba nyo yung merong magsabi sa inyo officially? O, kailangang makialam kayo rito. O ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo, yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maaaring may batas na masasagasa dyan, dadali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETC? This is the Special Envoy on Transnational Crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung Executive Director ng PCTC? Hindi nyo ba alam yon? Opo. Alam din naman na balitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas, sa Commonwealth Act 732, RA 708, 7157, na siyang nagbibigay buhay sa DFA. Advise and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations. Yun lang po. Sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni Secretary Remulla. Masyado namang napaka-parokyal po nung tinuntun po ninyong argumento, Mr. President. Mas mataas pa po ba sa Constitution po yung sinasabi ninyong pinanggagalingan yung legal basis? Ang sinasabi po sa Constitution, dapat magkaroon ng due process ang isang mamamayan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung kanyang buhay, yung kanyang kalayaan, at ang kanyang mga tinatangkilik. Yun po yung fundamental provision.
Dadalhin nyo ang isang mamamayan doon. Hindi po ninyo naisip na kasangkot kayo roon. Meron kayong responsibilidad para sa ganon ay madinig man lang kayo. Sapagkat meron kayong kaugnayan sa pangyayari at sa mangyayari do sa tao na kanyang dadalhin sa ibang bansa. Tama po? Yes, ang problema, Mr. President, Majority Leader, Senator Marcoleta, ang problema talaga yung mismong ahensya na siyang binigyan ng tuntunin na ipagtanggol ang due process at ang karapatang pantao ng bawat Pilipino ang siyang lumabag sa batas at sa ating konstitusyon. Sana yung DOJ ang gumawa po niyan. Hindi po yung DFA ang maari nating sisihit sa pagkakataong ito. Mr. President, gusto ko pong linawin na hindi ko po sinisisi ang DFA. Ang totoo niyan, ang gusto ko po sanang sabihin, kung halimbawa man lang ay pumagitna sila, kahit ano man lang ang nai-contribute nila, baka sakaling hindi ganun ang nangyari. Kasi kung ipapamahala mo sa DOJ, kagaya po ng nangyari, by hindsight, makikita ninyo, the one that headed the DOJ, now ombudsman, siya pa yung promotor ng bend the law. Kaya hindi na po ako nagtataka ganun na nangyari. Kaya ganito po yung aking sinasabi ngayon. Baka naman, dahil sa inyong pamamagitan, maisip naman ng mga taga-DOJ at taga-DILG at kung sino pa ang ahensiyang sumama dyan. Oo nga naman, may katwiran ng DFA. Anong malay nyo? Baka yung isang bagay na sasabihin nyo, baka yun ang nakapagpabago ng mga pangyayari. Di ba, Mr. President? Madam Sponsor? Bakit mas gumanda ka ngayon? O talaga? Senator Marcoleta, walang magawa. Maraming salamat po. At yun din ang sabi ng DFA, pag-aaralan po nila ang abot kaya ng kanilang mandato at itutuloy-tuloy po ang welfare check kung hahayaan ng pamilya at abogado. O sige, nabanggit nyo rin lang yung welfare check na yan. Sino-sino ba yung nag-initiate ng welfare check? At bakit naman bigla nyong naisip? Yun ba ay dahil nga sa pagsisisi ninyo, hindi kayo nakapagsalita nung una at ngayon ay bumabawi kayo? Yung embassy staff, pangkaraniwan pumupunta sa konsulado, pumupunta at gumagawa ng consular welfare checks sa iba't ibang Pilipino na nakukulong sa ibang bansa. Yun nga, yung physical and mental health, tapos kung minsan, kung maaari, nagdadala sila ng psychiatrist, psychologist, doktor o nurse para makita, at abogado kung sakali wala silang abogado. Ang nakakapagtaka po ron, Mr. President, nung gumawa ng welfare check, kung talagang nangyari nga ang welfare check, yun po yung panahon na napabalita na sinisikap ng mga partido dun sa ICC kung ano yung kalagayang pangkalusugan ng dating Pangulo. May nagsasabi kasi na meron na siyang cognitive impairment, kung ano man yon. Bakit doon lang kayo nakapag-isip na kailangan palang puntahan? Sino-sino po ba ang mga personalidad that constituted that welfare check group? Ang sabi po ng DFA, pag dating mismo ni Presidente Duterte sa The Hague, pinuntahan na nila sa ICC Detention Facility. So pumunta sila 24 July, tapos bumalik ulit nung 9 September para siguraduhin na okay siya. Pero yun nga, ang balita, kinakailangan muna sabihan ng pamilya kasi akala nila talagang sinusugod sila pati yung abogado kinabahan. Kung July po yun, malayo po yun. Kasi Marso pong dinala ang dating Pangulo sa The Hague. Kung pumunta kayo July, matagal-tagal na po yun. Kaya sinasabi ko po, parang naugnay dun sa pangyayari na sisasatin ang Pangulo dahil nga hindi siya fit for trial dahil nga sa napabalitang problema sa kanyang kalusugan.
doon naman napabalita na nagkaroon ng welfare check. Para ang nangyari po ngayon, kaya nyo chinecheck ay para malaman kung fit siya na mag-undergo ng trial. Yun po yung naging konklusyon ng representasyon ito. Sapagkat sana pagkarating o kaya regularly ginagawa yon, hindi kayo mapag-aalinlanganan na ginawa nyo lamang yon sapagkat gusto nyo talagang ma-check kung fit or hindi. Baka merong nag-utos o may nag-suggest na, sige nga, tingnan natin kung hindi siya fit for trial. So parang merong bad faith ang pangyayari, Mr. Wala President. naman pong bad faith. Maaring hindi maliwanag ang aking salaysay. Paglapag na paglapag, ang ating embahada ay pumunta kagad sa dating Pangulong Duterte upang magbigay ng toiletries, clothing, winter gear. Malamig pa kasi nung Marso. So, pumunta sila kaagad-agad, binigyan ng winter gear po. Tapos, sinabihan na nga yung ICC at yung Dutch authorities na i-examine siya kaagad-agad kasi marami na ngang sakit ang dating Pangulo at gusto nila magbigay din at tumulong para sa humanitarian visa para sa mga opisyal, individual, pamilya na lilipad sa The Hague. So dumating sila doon, Marso kaagad-agad. May regular check-up, yung tinutukoy na July visit at saka yung September visit, follow-up na po yun. Sino-sino po ang mga katauhan na nag-constitute ng welfare check? Sino-sino sila? Ang pumunta po yung First Secretary Osias, tapos yung Vice Consul pumunta at sila na rin ang bumisita sa pagkatapos. Walang doktor po? Paano po naging welfare check yun? Wala palang doktor. Yung welfare check ng DFA ay para lamang sa mga basic needs, toiletries, winter gear, palibasa malamig panon, ganun lamang. Samantalang yung ICC detention facility, meron naman silang medical access at pinupuntahan ng doktor at linabas pa nga nung una si Presidente Duterte at inexamine sa ospital at binigyan na rin ng mga gamot. Pwede po bang malaman kung nakausap ang dating Pangulo ng mga taong pumunta roon at tingnan nga yung kanyang welfare? Nakausap po ba siya? At kung nakausap siya, ano naman po yung sinabi niya? Actually, kinakausap si Pangulong Duterte, ang pagkadinig ko at ang pagkakwento ng DFA, tinatanong siya kung sapat ang kanyang pagkain, kung giniginaw siya, kung kakayanin niya yung pagkulong doon. At ang problema, kahit hindi niya makain yung pagkain sa loob, hindi naman sila yung embassy at yung konsulado, hinayaan magdala ng Filipino food. Yun ang problema dahil pinagbawal po yun. Kaya ang mga pamilya nagrereklamo na napakapayat na ng dating Pangulo. While you're there at that topic, can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever. While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. May I continue, Mr. President? Yes, please continue, Your Honor. So, yung welfare check group, nakita nila na yung pagkain ay hindi yun ang gustong kainin ng former president. Pwede po yun kasi alam naman natin, mga Pilipino tayo, meron tayo talagang local food talaga na
hanggat maaari ay kahit hindi palagi, kahit paminsan-minsan lang yun ang nakakain natin. Hindi po ba nyo na ipakiusap sa kung sino man ang dapat kausapin do sa kanyang kinapipiitan na payagan nyo naman kumain ng ganito? Siguro kung hindi nyo kayang lutuin kasi paksiw ang gusto niya, hindi nyo naman alam kung ano yung paksiw, pwede bang payagan nyo yung isa na magdadala niyan? Ba't hindi nyo po sinabi yun? Paano po naging welfare kung hindi nyo man lang naipakiusap? Pagkain po ito eh. Ito po ay magsusustain sa kalusugan ng Pangulo eh. Kapag ka po yung pagkain, katulad ko po eh, ayoko po ng mga pasta-pasta eh. Mga, ewan ko po siguro pansit okay sa, pero yung pasta hindi ko kinakain. Ito po dapat ang ginawa ninyo eh, ipinakiusap ninyo eh. Kasi kung hindi niya makakain yun, ay talagang papayat yung tao. Tama po, Mr. President? Yes, Mr. President, yan na nga ang rinereklamo pati ng pamilya kasi pinagbabawalan ng matindi nung detention facility yung pagpasok ng anumang pagkain mula sa pamilya, sa mga OFW na sangkatutak na kalderon dinadala doon kung tutuusin at mismo yung mga embassy. Ang totoo, isang buwan bago makapag-schedule ng welfare visit pati ang pamilya at kapag na-late, talagang yung isang oras mo ay babawasan ng oras na na-late ka. Mismo tayo po, Senator Marcoleta, pinagpilitan natin, mabisita ang dating Pangulo, hindi tayo pinapapasok. Talagang napakahigpit po nila. Mabuti na sabi mo yan, Madam Sponsor. Ayoko na sanang banggitin yan. Totoo po yan eh. Ako po nakiusap sa ICC. Meron po silang formularyo. Ito po, naririnig ng DFA. Online po yun eh. Pagkatapos niyong ma-fill up ang request ninyo, you will be given 15 days within which to wait kung na-approve po ang inyong application or not. So pinagtiyagaan ko po yun, Mr. President. Optimistic as I am, kasi po yung nakakuha ko pong airfare ay kailangan umalis ako on the 14th. Iniisip ko naman na tama-tama lang. At ako po, optimistic ako na pagbibigyan ako dahil sinabi ko lang naman po ron, kahit na ilang minuto lamang po, gusto ko lang makausap yung dating Pangulo because I wanted to personally thank him doon sa ginawa niya pong pagsuporta sa akin. Siguro naman po, hindi niyo ako masisisi na maging optimistic sapagkat kahit sino sigurong klase ng tao sa balat ng lupa, tatanggapin niya yung argumento na gusto mo lang magpasalamat ng personal. Sinabi ko naman po doon eh, I campaigned for the Senate at ito naman po ako ay hindi biro-birong endeavor. Napakalaki po ng kanyang nagawa sa aking palagay kung bakit narito po ako ngayon sa Senado. Ito po yung masakit, Mr. President. Dahil wala po akong contact doon sa ating ambassador sa The Hague, sa Netherlands, nagpatulong po ako doon sa ating kaibigan na ambassador din, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Tinext ko po siya, affirmative naman po kanya, o sige, paaabot ko yung ang iyong gustong ipaabot sa ating ambassador sa Netherlands. Sabi ko, paalis na ako. Hanggang sa ako po nakarating doon, nag-text po uli ako, nandito na ako. Sana matulungan man lang ako kasi hanggang ngayon, hindi ko po nare-receive po yung advice ng ICC kung makikita ko ang dating presidente o hindi. So, nagtiyaga po ako ng 2 araw hanggang sa pangatlong araw. Ang sinabi lamang po nung kaibigan kong ambassador, talagang mahigpit pala. Ang pinapayagan lang, Mr. President, ay mga family members at saka yung kasama sa legal team. Ang sabi ko po sa text message,
Kaya nga po nandiyan kayo eh. Kaya nga pong tawag sa inyo, diplomat eh. Sa mga ganitong pagkakataon, we rely on your assistance. I am helpless. Nagpunta lang ako dito, hindi ako mamamasyal dito. I have only 4 days. Gusto ko lang siyang makita. Kung ayaw nila akong palapitin sa kanya o makausap ko siya, makawayan ko lamang siya. Hindi ba ako reasonabling request ito? Alam po ninyo, Mr. President, hindi man lang ako. Parang wala tayong ambassador sa Netherlands. Ganun po ba ang kalagayan ng isang Pilipino? Alam po nyo, ang pakiramdam ko nung araw na yon, at ngayon ay lalo kong nai-internalize po ang problema ng ating mga OFWs. Pagka nagkaroon sila ng problema na sila na lang haharap doon, inaasahan po nila, Mr. President, that somebody will assist them. Kasi nandun sila sa malayong lugar. Kahit po pala isang senador. Hindi man lang ako kinausap. Pwede naman niya akong kontakin. Kontakin niya yung ambassador na kinausap ko. Kahit hindi niya ako puntahan personally, makausap ko lang siya. Pero wala po akong narinig mula sa kanya. I did not feel that I am a citizen of our republic. Ganun po ba ang treatment ng isang ambassador, Mr. President? Hindi po. At nakausap po ba ninyo si Ambassador Ed Malaya? Classmate rin po namin ni Secretary Tess Lazaro yun eh. Matulungin po yun. Ngunit ako, linapitan ko talaga siya. Nabigo pa rin ako. Wala siyang nagawa, sa totoo lang. Mabuti pa kayo, nagkita kayo, Madam President. Ako po nakikiusap lang eh. Nandito na ako. Aalis na ako bukas. Sana man lang, makawayan ko man lang. Meron ba siyang magagawa? Wala. Ni text po wala eh. Sana man lang tinawagan ako. Baka sakali pong kahit papano, hindi na ako nagkwento ng ganito rito. Pero kapag nakaharap po sila sa Commission on Appointments, Mr. President, ito, totoo po ito. Ilang beses ko pong nakaharap ang karamihan sa kanila. Habang sila'y nagpapakonfirm po. Talaga pong kulang na lang na... Yun po yung sentimiento eh. Kaya ko po kinukwento lahat ng ito. Mula po sa pagkakahuli sa kanya, pagkaka-detain at pag-transport, wala po lahat sa batas eh. Illegal lahat, irregular lahat. Hanggang ang kanyang pagiging akusado o respondent in The Hague. Gusto ko pong malaman sa DFA ngayon, nung tayo po ay mag-withdraw sa Rome Statute, hindi po ba ang nangyari ay lumampas na yung prosecutor sa kanyang right to investigate? Kasi sinayang po niya yung 1-year period na ibinibigay ng Rome Statute para sa isang bansa na maghain ka ng asunto, kahit nag-withdraw pa siya, ay hindi ka agad binibigyan ng effectivity yung withdrawal, binibigyan kayo ng 1 taon. Tama po, hindi? Tama po. Nag-withdraw po tayo noong 2019 at hanggang 2020 madadala yung kaso sa ICC. Yun ang pagkaintindi ko po. So ini-invoke po nila yung Section 127 ng Rome Statute na kapag ka po yung krimen na naganap ay nasa period pa nung nandun ka at ikaw ay miyembro ka pa, party state ka, ay kasama pa rin yun. Ngunit nakalimutan po nila na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. At nung hilingin po ng prosecutor the right to investigate, lampas na po siya ng halos 2 taon mahigit. Tama po. 2021 na sila nagsimula mag-imbestiga. Bakit po
alam ko naman po napakaraming abogado ng DFA. Bakit hindi po ninyo ah, tulungan, halimbawa, kung sino man ang dapat tulungan dito? Hindi naman ang pinag-uusapan dito, panig lang tayo ng gobyerno. Paano yung mamamayan? Nalalagay po sa ganitong kalagayan. You can help them in so many ways. Ano po ang ginawa ninyo? Kung maalala po ninyo, hindi yung DFA, kundi yung DOJ at mismo si Solgen Menardo Guevara ang siyang pumunta sa The Hague para ipagtanggol ang Pilipinas at sabihin na wala ng jurisdiction ang ICC sa atin pagkat lampas na nga yung 1 year na transition phase. Kaya eto nga, pinaglalaban hanggang ngayon ng mga abogado ni Presidente Duterte dati na walang jurisdiction ang ICC sa kanya at sa buong Pilipinas at ito ay natalo sa unang pagkakataon, ngunit on appeal siya ngayon. Pero ang posisyon po ng ating pamahalaan, Mr. President, ay paiba-iba na nga, wala pa sa lugar. Ang tinatanong ko po ngayon, dahil ang posisyon ng gobyerno ay ganito, na ang nangyayari po, lahat po ng ahensya ay sumusunod kung ano yung posisyon ng pamahalaan. So kahit na po kaya niyong tulungan ang isang aggrieved citizen, kagaya po ng pinipilit natin ngayon, ay hindi po kayo gagawa ng initiative. Lalo na kayo po ang mag-i-initiate ng mga argumento na papanig sa kanyang karapatan. Tama po ba yung assumption na yun, Mr. President? Well, nakikialam o nakikilahok ang DFA kapag sakop ng kanilang mandato. Tulad nga ng sinabi, kung may kinalaman sana sa tratado, wala ngang extradition. Kung sana may kinalaman sa foreign policy, wala na ngang jurisdiction. Kaya eto nga, ang nangyari, yung SOJ sana ang aaksyon, siya rin naman nagsasabi na wala daw jurisdiction kaya ang ini-invoke yung sinabi po ninyo kanina, Section 17 ng RA 9851 at imbes na extradition theory ang kauna-unahang salaysay nila, biglang naging surrender na sa totoo lamang hindi pa nagagawa sa Pilipinas, talaga naman first impression po yun. Ayun nga po, kaya natin binibigyan ng emphasis ito. Parang ang nangyari, kaya nila nagawa yon, ang assumption yata ng The Hague, ang ating bansa po ay hindi umiiral ang ating mga korte. Ang kanilang assumption that even our National Prosecution Service is functioning. So hindi po ba yung core basis ng Rome Statute ay yung principle ng complementarity, Mr. President? Tama po, maling-mali po ang sinasabi nila. Hindi failed state ang Pilipinas. Buhay na buhay ang ating korte, magagaling ang ating huwes at masigasig ang ating mga abogado. Hindi ko po alam yung sinasabi nila na wala ng judicial authority dito sa atin. Bakit hindi pa natin itapon yung ating Republic Act 9851? Hindi naman natin sinusunod, Mr. President. Ang sinasabi rito, tayo ang merong jurisdiction dito sa mga international crimes, genocide. Kapag nangyari dito, Pilipino, andun po yung kondisyones Kung hindi natin re-respetuin ang sarili nating batas, itapon na lang natin, Mr. President. Sinasabi pa nga rito RTC po ang merong jurisdiction Hindi po yung ICC. Wala naman pong extradition treaty with ICC. Estado lang po ang merong extradition treaty. Yung ICC po, korte lang yun. Ang ibig ba sabihin, Mr. President, mas mataas po ba yung ICC sa ating saligang batas? Hindi maari po yun. Sana sabayan po ninyo ako. Meron akong medyo controversial na bill. Sana suportahan ninyo na eto nga, nabawal yung surrender na walang warrant of arrest na nagmumula sa korte ng Pilipinas. At
na-file ko na yun at ang kanyang nickname, ika nga, yung Rodrigo Duterte Bill. Pagkat maliwanag na linabag ang saligang batas at pati lahat ng international at local laws po. Opo, tama po yun. Pero kailangang ulit-ulitin po natin. The authorities may surrender or extradite. May. Hindi pa po mandatory yun eh. Pag ginamit mo yung may, hindi po obligatory yun eh. That is something directory. Optional. Pero dito hindi na nga mandatory, wala pang basis. Walang extradition treaty. Nag-graduate na tayo sa Rome Statute. Saan po nila kinuha ang legal basis? Para isurrender po nila yung dating Pangulo. Ano po ang basis, Mr. President? Wala pong basis at maaring ang ating presiding officer ngayon ay makatulong sa atin pagkat nung inungkat ko yung transcript at yung pangyayari doon sa pagpasa nitong bill na to, itong extradition law ng Pilipinas, natuklasan ko na yung surrender ay tumutukoy lamang sa dayuhan. Isusurrender ang dayuhan. Subalit yung paliwanag ay natanggal matapos yung debate sa floor. Hindi ko alam kung sinadya yun o talagang nakaligtaan lamang. Kaya kinakailangan siguro baguhin po natin at gawing maliwanag na yung surrender, aliens accused overseas. Samantalang yung Pilipino, extradition talaga ang masusunod. Kaso po, Mr. President, makukorek sana natin ito. Alam ko po, ang ating sponsor ay gumawa ng kaukulang complaint tungkol dito para itong pangyayaring ito ay mabigyan natin ng tamang kasagutan kung anong dapat gawin. Ano na po nangyari doon sa inyong asunto, Madam Sponsor, Mr. President? Dinismiss po ng acting Dante Vargas halos wala pang isang oras prejudicial question na lang daw. Pagkatapos dinala ko sa Korte Suprema, nakatenga po sa awa ng Diyos. Ito rin po ba yung Dante Vargas, Mr. President, na gumawa ng isang office order na tanggalin yung docketing? Tama po. Siya ang nagtanggal noon kasi yun nga, nagmamadali po. Tinanggal niya yung docketing, Mr. President, dahil ang sabi niya, meron daw ma-abuse na karapatan. Hindi naman niya po sinabi kung paano makaka-abuse ng karapatan. Docket pa lang yun eh. Hindi niya naisip na pag inalis mo yung docketing, lalo namang ma-abuse ang maraming karapatan. Kasi kapag inalis mo yung docket, nawawala na po sa pagiging aktibo ang isang kaso. Sa makatwid, kung ikaw po humihingi ng clearance at inalis po yung docket mo, makakalibre ka na. Dahil makakabigay ka ng clearance. At yung clearance naman na yon ay merong na benefit. Tama po? Opo, yun din ang pagkaintindi ko po kasi walang katuturan yung tanggalin yung docketing, wala nang listahan, wala nang order. Subalit mukhang nagmamadali sila para makapag-issue siya ng clearance kaagad-agad at ma-appoint yung mga hindi naman karapat-dapat tumanggap ng clearance. So, magkadikit-dikit po lahat ito ngayon Na habang pinag-uusapan po natin ng DFA, ang mundong ginagalawan ng DFA, Mr. President, hindi natin masasabing sila ay nag-iisa doon. Napakarami pong mga active actors na may gusto man kayong gawin na mabuti, ay nasasansala kayo, napipigil kayo sapagkat napakarami pong bida sa bureaucracy na kahit na tama na po ang gagawin, ay pinipilit pang baluktutin. At ang pamamaluktot po ngayon ay nakita natin mismo. Hindi pa tayo nakakalayo, Mr. President, yung baluktutan po ng ating mga batas. Yung sana po ito'y hindi maging dahilan para
sa maraming pagtutuwid naman na dapat nating gawin, kahit na po limitado sa panig po ng Department of Foreign Affairs, Mr. President.